Habang nagtampo si Donald Trump at nagsabing handa siyang tapusin ang digmaan nang hindi binubuksan muli ang Strait ng Hormuz, may nangyaring biglaan. Nag-alok ang Ukraine ng tulong sa mga bansa sa Persian Gulf para muling buksan ang Strait ng Hormuz. May karanasan ang sundalong Ukrainyano sa pagtanggal ng blokadang Ruso sa Dagat Itim. Ayon sa politiko, ang tagumpay ng Ukraine sa pagtapos ng blokada ng Russia sa Dagat Itim ay nagbigay sa kanila ng karanasan para makatulong sa muling pagbubukas ng Strait ng Hormuz, sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Dagdag pa niya na pag-usapan niya ang isyung ito kasama ang mga leader ng Persian Gulf sa pagbisita niya sa gitnang silangan. Idadagdag ko na mahigit 20 bansa ang pumayag tumulong sa mga Amerikano para buksan ang Strait ng Hormuz. Ngunit ayaw nilang masangkot sa labanan laban sa Iran at puro pangakong tulong lang pagkatapos ng digmaan. Nahayag ng Ukraine na handa silang tumulong sa muling pagbubukas ng daanan. Армузского пролива. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago simulan ng episode, hinihiling ko ang suporta ninyo sa channel sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Sa dulo ng episode, kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapakipakinabang ito, maaari kayong mag-iwan ng donasyon sa kahit anong paraang komportable para sa inyo. Nandun, maniwala kayo, iba't ibang platforma at bangko, detalye ng bangko, crypto wallets, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee at YouTube sponsorship. Piliin ang pinakaangkop para sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ang link. Doon namin inilalatala ang mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Nag-alok ang Ukraine ng tulong sa mga leader ng Persian Gulf para muling buksan ang Strait of Hormuz dahil tila aalis na ang Estados Unidos. Nalutas na ito ng Ukraine. Susunod, magbabahagi ako ng sinabi ni Volodymyr Zelensky. Itinaas namin ito dahil masakit at agaran issue ito gaya ng nakikita ng lahat para sa buong mundo. May crisis sa enerhiya. Alam nilang maasahan nila ang aming karanasan dito at napag-usapan namin ito ng detalyado. Ibinahagi namin ang aming karanasan sa pagpapatakbo ng koridor ng Dagat Itim at ang pagpapatakbo nito. Naiintindihan nila na ang ating sandatahang lakas ay naging napaka-epektibo sa pag-alis ng pagharang sa Dagat Itim. Sa kanyang paglalakbay sa gitnang silangan kung saan pumirma ang Ukraine ng ilang pangmatagalang kasunduang depensa, ipinahiwatig ni Zelensky na hindi lang niya gustong ibenta ang armas ng Ukraine. Sa halip, itinatampok ng Kyiv ang kanilang malalim na karanasan sa larangan ng depensa bilang isang bagay na magiging napakakapaki-pakinabang. Sa kipot ng Hormuz, isang mahalagang daanan para sa ikalimang bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at likidong natural na gas na hinaharangan ng Iran sa mga tinukoy na lugar. Iginit ni Pangulong Donald Trump na muling buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Ipinipilit niyang tumulong ang mga kaalyado kahit madalas niya silang punahin at kutyain ang kanilang sandatahang lakas pero hinihiling ko rin niya ang tulong nila. Mahigit 20 bansa ang sumang-ayon tumulong sa US na muling buksan ang kipot, ngunit ayaw nilang madamay sa digmaan laban sa Iran. Sinabi rin ng Pransya na handa silang mamuno ng misyon ng militar para sa pag-eskorta. Пролив, но только после окончания войны. Sabi naman ng Ukraine, may iba pang paraan. At ayon sa isinulat ng publikasyong politiko, ipinagmamalaki ng Ukraine kung paano nila napigilan ng Rusya sa Dagat Itim kung saan noong 2023 ay hinarangan ng Rusya ang pag-export ng butil mula sa Ukraine na nagdulot ng pandaigdigang krisis sa pagkain. Gayunpaman, nagawa ng Ukraine noon na palubugin ang malaking bahagi ng plota ng Dagat Itim ng Rusya at napalis ang natitirang bahagi ng fleet na iyon palayo sa kanilang teritorial na tubig. Ngayon, hindi na ito inaalala ng mga Ruso. Parang hindi ito nangyari. Pero sa totoo lang, pinalayas lang sila mula sa Dagat Itim na parang tinadyakan palabas. Kahit patuloy na binobomba ng Rusya ang 3 daungan ng Ukraine sa rehiyon ng Odessa gamit ang misil at drone, nasa 200 kargamentong barko pa rin ang bumibisita bawat buwan. Nagawa ng Ukraine na bumuo ng komprehensibong sistema ng proteksyon para sa mga barkong kargamento laban sa banta sa rutang pandagat mula sa teritorial na katubigan ng Romania papuntang rehiyon ng Odessa na tinatawag na koridor. Sa madaling salita, ang proteksyon ay depensa laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Proteksyon laban sa minang dagat at pinagsamang operasyon ng Coastal Artillery, Air Force at iba pang unit. Pamunahing salik dito ang paggamit ng unmanned na sasakyang pandagat laban sa hukbong dagat ng Rusya. Pero balikan natin, paano nga ba nagawang basagin ng Ukraine ang blockade ng Rusya sa Black Sea?
Pinaalala ko lang na noong ika-17 ng Hulyo, 2023 opisyal na umatras ang Rusya mula sa kasunduan sa butil. Inanunsyo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na isasara na ang Maritime Humanitarian Corridor at binawi na ang mga garantiya ng kaligtasan dito. Noong panahong iyon, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Federasyon ng Rusya na lahat ng barkong papunta sa mga daungan ng Ukraine ay ituturing na posibleng nagdadala ng mga kargamentong militar at ituturing nakasangkot sa digmaan sa panig ng Ukraine. Matapos ang mga pahayag, sunod-sunod na inatake at binomba ng mga Ruso ang Odessa. Nang naging malinaw na walang aasang tulong, nagpasya ang Ukraine na linisin ang grain corridor gamit ang sarili nilang lakas. Noong Hulyo 20, 2023, makalipas ang 3 araw, naglabas din ng kaparehong pahayag ang Ukraina. Lahat ng barkong papunta sa mga pantalan ng Russian Federation at mga pantalan sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraina ay ituturing na nagdadala ng mga kargamentong militar, kasama ang lahat ng kaukulang kahihinatnan. Ibig sabihin, diretsong sinabi ng Ukraina na dalawa pwedeng maglaro ng ganitong laro. Sigurado ang mga Ruso na mas panalo ang kanilang posisyon. Pero noong ika-4 ng Agosto 2023, nasira ang malaking barkong panlusong na Oleni Gorodsky Gornyak sa karagatan ng Novorossiysk. Naalala yon ng lahat. Tinamaan din ang BDK Minsk at Submarino Rostov-na-Donu sa kumpunihan ng barko sa Sevastopol. Tinaman ang command post at headquarters ng Black Sea Fleet. Pagkatapos nito, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga pandagat na pasilidad ng Russia. Kung saan hindi umaabot ang mga missile, umaabot naman ang mga pandagat na drone at bangkang walang tripulante ng Ukraine. Sa huli, tulad ng alam ninyo, ang sunod-sunod na atake ng Ukraine ang naging dahilan kaya inilipat ng Black Sea Fleet ng Russia ang mga barko mula Crimea patungong Novorossiysk. Noong panahong iyon, nagsimulang umalis mula Odessa ang unang mga grupo. Noong Oktubre 2023, halos 1.2 milyong toneladang kargamento nang dumaan sa sea corridor na nilinis mismo ng Ukraine gamit ang kanilang sariling mga kamay. Noong Enero 2024 lumagpas sa 10 milyong tonelada ang kargamento. Ibig sabihin, inalis ng Ukraine ang banta at tila nakalimutan ng mga Ruso ang bantang bubombahin nila ang lahat ng barkong papunta sa Ukraine. At noon din, agarang humiling ang Rusya na bumalik sa kasunduan sa butil. Pinaalala ko na nakiusap ang mga Ruso, sabi nila, "Tara, balik tayo sa kasunduan sa butil." Bakit? Bakit hindi? Noong panahong iyon, napaalis ng Ukraine ang mga Ruso at nawala ang mga barko nila sa itim na dagat. Ngayon, sinabi ng Ukraine na handa silang ibahagi sa mga monarkiya ng Persian Gulf ang kanilang karanasan sa Black Sea Corridor at paano ito gumagana. Sa Iran, malinaw nilang alam na epektibo ang sandatahang lakas ng Ukraine sa pagbubukas ng daan. Kaya 2 beses nang mariing nababala ang Iran na itinuturing nilang kalahok sa digmaan ang Ukraine, sinusubukan kaming pigilan na tumulong sa mga bansa sa Golpo ng Persya. Ang Iran ay kalahok na sa digmaan laban sa Ukraine ang hindi bababa sa 4 na taon. Hinihiling ko po ang suporta ninyo sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Lahat ng link at detalye ay nasa video description. Mag-subscribe din sa aking channel at sa Telegram channel ng Pichi News, nasa description ang link.